Heto na ang pinakahihintay nyong gastos reveal sa Japan trip namin for 15 days. So, umpisahan natin ang gastos dito sa Japan visa. Nag-apply kami ng multiple entry. We've got single entry. So, we spent 2,280 pesos each pack. So, i-times 3 natin yon. Total of 6,840 pesos kaming tatlo. So, sa Attic Tours, SM Clark nga pala kami nag-apply ng visa. Next, gastos ang ating airfare. Papunta pabalik, ang aming pamasahe ay 20,239 pesos kaming tatlo na yon. Since wala pang 2 years old yung anak namin, yung pamasahe niya sa eroplano ay hindi pa pang adult. Siyempre, meron pa tayong additional dyan such as check-in baggages, food, and seat selection. So for our check-in baggages na tag 60 kilograms papunta pa uwi, total of 7,934 pesos. Then for our food and seat selection, it's 1,126 pesos. Overall, ang aming round trip ticket for 3 packs kaming tatlo na ay 29,299 pesos. Next, bago makaalis ng Pilipinas, magbabayad pa ng travel tax. 1,620 pesos per packs. So, kaming dalawa ni Mr. Benko ay 3,240 pesos. Si Baby ay wala pang bayad. Next, ang ating travel insurance. So, I got our travel insurance sa GCash via Standard Insurance. So, kaming tatlo for 15 days, it's worth 2,751 pesos. O diba, hindi pa kami naglalanding sa Japan mga mare, ang dami na ng gastos. Siyempre, isingit natin, once in a while lang naman mag-travel. Okay, next part na tayo ng gastusin. Nandito na tayo sa Japan. Ang unang gastos natin dyan ay yung transportation. So, for 15 days, we utilize the train system of Japan kasi very efficient and organized ng transportation system nila. Napakamahal mag-taxi dito, kaya bago kami umalis ng Pilipinas, talagang inaral ko kung paano yung train system nila. Mostly, we use their metro lines. Kasi yung focus namin dito sa 15 days trip namin ay sa Tokyo lang. And we rode Shinkansen para sa mga lugar na malapit sa Tokyo like Mount Fuji at saka papuntang Gala Yuzawa wherein we experienced snow. So for 15 days, ang nagastos namin sa transportation ay 17,033 pesos. Mahal lang talaga dyan ay yung Shinkansen or bullet trains nila, pero sulit naman kasi nakapunta kami dito sa mga malalayong lugar outside Tokyo. And we got to experience our first snowfall. Next naman, our hotel accommodation for 15 days ay dito sa Centurion Hotel, Ueno. This is one of our major expenses, so nasa 70,019 pesos ang accommodation namin for 15 days. Maliit lang yung room pero nandyan na lahat ng necessities. Pinakagusto ko dito sa hotel accommodation namin ay malapit siya sa train station, which is very important dahil meron kaming kasamang toddler. Maraming mga establishments dito like restaurants, malalapit sa mga bilihan ng pasalubong, may Don Quixote, mga drugstores, supermarket, department stores, and even convenience stores like Family Marts and 7-Eleven. Also, meron direct train papuntang Narita Airport para hindi na kami mahirapan kapag pauwi, one way na lang at tuloy-tuloy walang stopover. Moving on to the next expenses, ang aming food. Naku po, ang sasarap ng mga food dito sa Japan kaya wala talagang tipid-tipid pagdating sa food. So mahaba yung stay namin dito from breakfast, lunch, dinner for 15 days. Ang nagastos namin mare ay 43,531 pesos. Heto talaga yung isa sa mamimiss ko sa Japan, mga mare, ang sasarap ng mga food nila, grabe. Even street food talaga walang tapon. We also tried some Japanese food dito, lalong-lalo na sa mga resto, napakasarap. Winter season mga mare, oras-oras ata gutom kami dito. Next, gastos, heto namang data SIM natin, kailangan natin ng internet. So we bought a physical SIM doon sa hotel namin, front desk. We spent 2,500 pesos for 15 days. Next naman yung mga attractions na hindi naman mahapdi yung expenses kasi mostly wala na mga entrance fee sa mga tourist spots, or kung meron man hindi naman masyadong kamahalan like dito sa zoo. Yung entrance dito 227 pesos lang, tapos yung mga animals pa merong panda. Yung mga may bayad lang ata na attractions na puntahan namin yung Disneyland, yung zoo, yung aquarium, the rest wala na. So ang gastos namin sa mga attractions ay nasa 10,447 pesos. Ano na? Carry pa ba? Sumasakit na ba yung ulo ninyo sa mga numbers? Next, for our pasalubong.
Heto yung mga nabili ko at naisiksik sa bagahe namin. Nagastos namin dito ay 18,926 pesos. Sobrang daming mabibili sa Japan, kaya lang nakalimit yung bagahe namin, kaya heto yung nakaya naming iuwi. Finally, shopping! Optional lang naman to mga mare, pero I'm sure kapag nasa Japan kayo, kailangan meron kayong shopping budget kasi mapapabili talaga kayo. Ang mura ng mga bilihin dito plus tax free pa. So first budol natin dito sa GU, sister company ng Uniqlo, ay nagastos tayo ng 2,384 pesos. Another shopping expense natin, heto bumili ako ng kamerang pang vlog, DJI Osmo Pocket 3 na nasa 39,000 pesos. Next, yung New Balance 327 na nasa 4,500 pesos. Lastly, hetong Onitsuka na nasa 4,600 pesos. At ang ating overall gastos sa ating 15 days trip sa Japan ay 255,070 pesos. Ayun lang, pampalubag loob. Ipasok natin yung quote na money will return but time won't. Video. Ayun lang, if you have more questions about our Japan trip, drop nyo na lang sa comment section. Bye!